Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mama, masayang tumakbo si Amanda patungo sa kanyang ina na nag-aabang sa labas ng classroom nila. Sinulubong niya ito ng yakap at matamis na halik sa kaliwang pisngi bago ipakita ang kamay niya na may 3 tatak ng star. Very good po ako, Mama. Wow, ang galing naman ng anak ko. Bakas naman ang tuwa sa mukha ni Sophia na makita kung gaano kasaya ang kanyang anak. Palagi itong may tatak na star sa likod ng kanyang palad. Nasinyalis na maganda ang ipinakikitang performance ni Amanda. Minsan na niyang nakausap ang guro nito na natutuwa din dahil sa pagiging masunurin at bibo nito sa klase. Ano ang gustong premyo ngayon ng baby ko? Pizza, Mama. Nito, saka lumingon sa 3 batang babae na naglalakad kasama ang mga magulang nito. Bye-bye Kiara, Laika and Jenny. See you tomorrow. Bye Amanda. Dahil mo bukas yung mga laruan ha? Wika ng mga ito habang kumakaway pabalik kay Amanda. Ngumiti si Sophia sa mga ito at ibinalik ang tingin sa anak na nagkaroon na pala ng palayo dito. Ang dami mo ng friends, aniya habang sila naglalakad papunta sa kotse. Opo Mama. Sabi kasi ni teacher, importante daw ang may kaibigan at saka pamilya. Tugon ni Amanda sa kanilingon ang kanyang ina. Hindi po ba? Pamilya tayo nila Papa, saka nila Tita, saka nila Tito doon po sa palasyo. Napakurap si Sophia at unti-unti na lang tumango para maiwasan ang kalituhan ng anak sa reaksyon na ipinakikita ng mukha niya. Oo naman anak, pamilya tayo doon. Binuhat niya si Amanda at isinakay sa backseat ng sakyan kung saan sila mauupong dalawa. Tumingin siya sa driver nila. Manong, padaan muna po kami sa pizza parlor, yung pong malapit lang dito. Salamat. Mama, kaibigan po, meron po ba kayo? Nagulat siya sa tanong ng anak. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ito pero hindi niya pwedeng iwasan ito kaya sinugot na lamang niya. Oo naman, mayroong kaibigan si Mama. Pagsisinungaling niya kahit na wala naman talaga siyang maituturing na kaibigan sa 30 taon niyang nabubuhay sa mundong ibabaw. Mayroon siyang mga nakikilala at naging malapit sila sa isa't isa. Pero hindi niya alam kung matatawag na ba kaibigan iyon kung panandalian lang ang panahon na nagtagpo sila. Katulad na lamang ni Michelle na hindi niya alam kung nasaan na. Sarado na ang nightclub at wala rin siyang kontak sa mga ito. Kaya hindi niya alam kung matutupad pa ba ang pangako niya na dadalaw siya sa mga ito. Nang sila'y makarating sa pizza parlor, si Sophia na lang ang bumaba para mapabilis ang pag-order niya. Pero papasok pa lang siya ng entrance, nakita niyang sumunod si Amanda kaya wala na siyang nagawa kundi ang isama ito sa loob. Mama, bili din tayo nung ganoon. Tinuro ng anak niya ang isang mesa na mayroong fried chicken wings na agaw pansin sa lahat dahil sa daming nakalapag sa mesa. Next time na yun, kapag may very good ka na ulit. Aniya dahil alam niyang takaw tingin lang si Amanda. Mabilis itong magsawa sa mga pagkain na bago sa paningin niya. Ilang saglit lang na wala na mahabang pila sa harap niya. Kung kaya't naka-order na siya ng 3 pizza na para na rin
sa mga tao sa asyenda. Gusto sanang dito kumain ni Amanda pero okupado na lahat ng mesa kaya naman take out na lang ang ginawa niya sa lahat. "Hello ma'am, here's your order. Thank you and enjoy your meal." Nakangiting wika ng cashier nang iabot ang 3 box ng pizza. Hindi naman mapigilan ni Amanda ang maglikot bigla noong sila'y palabas na ng pizza parlor. Panay ang talon at takbo nito kaya naman may nabunggo itong isang babae na naging dahilan ng kanyang pagtumba. "Amanda!" Nagmadali naman lumapit dito si Sophia at tinulungan tumayo ang kanyang anak. Laking pasasalamat niya dahil hindi ito umiyak pero busangot naman ang mukha nito. "Ang likot kasi. Ayan tuloy, nadumihan na ang uniform mo." "Sorry po mama." Paghingi nito ng tawad sa kaniya, saka nilingon ang babae na nabangga niya. "Sorry din po." "Naku, okay lang iha." Wika naman ng babae at hindi alam ni Sophia kung bakit tila kumabog ang kanyang dibdib nang marinig ang pamilyar nitong boses. Upang makumpirma, inangat niya ang tingin dito at nang magtama ang kanilang mga mata, parehong gulat ang gumuhit sa mga mukha nila. "Sophia?" Ang tanging salitang lumabas sa bibig ng babae habang pinagmamasdan ang kabuuan ni Sophia. "Ikaw ba talaga yun anak?" Gusto niyang magsalita pero tila nawalan siya ng dila. Nais niyang tumakbo pero napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan niya. Hindi niya inasahan na sa loob ng maraming taon, ngayon lang sila nakita ng ina at sa pagkakataong ito ay meron na siyang batang kasama na hindi niya alam kung dapat ba niyang ipakilala. "Anong sinabi mo? Mahigit 10 milyon ang nawala?" Halos umalingaw-ngaw ang boses ni Rafael sa opisina niya nang sabihin ni Arthur ang masamang balita patungkol sa kanilang pinansyal na pinaghihinala ang may nagnakaw. "Paano nangyari ang bagay na yun?" "Suspetsa namin boss ay mayroong nanghack ng website natin. Pati ang ilang mahalagang files ay corrupted na." Sagot ni Arthur saka pinakita kay Rafael ang files na hindi na mabuksan pa. Sa ngayon, sinusubukan na ni Adriel na i-trace yung nakapasok sa website pati na rin yung mga nahack na bank account ng kumpanya. "May nahanap na ba sila?" Umiling si Arthur. Sa tingin nga nila, mukhang expert yung taong gumawa nito dahil malinis at walang naiwang kahit anong ebidensya na makakapagturo sa kaniya. Hirap silang i-trace boss. Napahilamos siya ng mukha dahil sa pagkadismaya sa kanyang narinig. Gusto niyang sumabog sa galit pero mas angat ang kagustuhan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw. Mahigpit ang security dito kaya malamang hindi pipitsugin ang taong gumawa nito sa kanila. "Boss!" Kapwa sila napalingon sa pintuan na may kumatok mula sa labas ng opisina. Si Ivan dala ang laptop niya at sa itsura nito mukhang may balita itong hihatid sa kanila. Sumenya si Rafael na tumuloy ito pagpasok at dali-dali naman itong naglakad palapit sa kanila. Binaba ang laptop sa ibabaw ng mesa at hinirap ito sa kanilang boss. "Nakuha namin yung username na nakapasok sa website. Sinubukan naming hanapin pero nag-e-error kaya baka binura na niya." Ani Ivan saka pinakita ang username ng taong pumasok sa kanilang website. "I am Garcia." "Garcia?" Takang tanong ni Arthur nang mabasa ang username. "Isang Garcia?" "Posible. Pero pwede din naman na ginamit niya lang ang Garcia para lituhin tayong lahat." Ani Ivan saka ni-scroll ang mouse ng kanyang laptop. "Pero kung pagbabasihan ang basic information na nakalap namin, ang location na nakalahad ay Batangas. Ibig sabihin ay tagrito lamang siya sa lugar natin." Nagkatinginan sila at bago pa man may makapagsalita ay tumayo si Rafael sa kanyang kinuupuan at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang niya ay mabilis at mabigat. Gumagawa rin ng ingay ang kanyang sapatos sa pasilyo at nang makita ang taong pinagsususpetsa niya ay hinigit niya ang kuwelyo nito at maras na isinandal sa pader. Kita niya ang pagdaing sa mukha nito pero wala siyang pakialam kung mabasag niya ang bungo nito. "Sabihin mo,
Ano ba talaga pinaplano mo? Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Danica na nakuha pang matawa sa sitwasyon niya. Para kay Rafael, walang ibang taong pwedeng gumawa nito kundi ang kanyang kapatid na mahilig makialam at sumira sa mga plano niya. Noong mga bata pa sila, magkusundo sila sa lahat ng bagay. Subalit ngayon, kabaligtaran na ang nangyayari sa kanilang dalawa. Sabihin mo, ano ba talagang pinaplano mo? Ano bang pinagsasabi mo? Maangas na tanong nito kay Rafael at sinubukang alisin ang pagkakahigit sa kaniya pero masyadong mahigpit ang hawak sa kwelyo niya kaya hindi niya natanggal. What the? Ano ba? Ako na naman ang pinag-iinitan mo kapag may nangyayaring kapalpakan sa negosyo mo. Wala pa akong sinasabi sa iyo, Danica. Kahit naman di mo pa sabihin, alam ko na ako ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Buong tapang niyang saad at hindi nagpatalo sa mga lisik ng mata ng kanyang kapatid. Ano na? Tama naman ako, hindi ba? Sabihin mo na yun na pinuputok ng butsi mo nang matapos na ito. What the? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Dininan lalo ni Rafael ang pagkakahigit sa kwelyo nito at nagbabaka sakaling masindak man lang ito pero walang epekto. Saan mo dinala ang pera? Pera nino? Tanong nito. Sa pagkakaalala ko, wala na akong perang hinihingi sa iyo simula nung tumira ako dito. Kaya mo ba ninakaw? Nagsalubong ang kilay ni Danica at buong lakas itinulak ang kanyang kapatid. What the hell are you talking about? Ako nagnakaw? Saan? At kailan? Hindi ako na-inform na magnanakaw na pala ako ngayon. Cut the crap. Kilala na kita at basa ko na ang ugali mo matagal na. Sarkastikong natawa si Danica. Wow! O edi, ikaw na nakakilala sa akin? Grabe! Sobrang laki ba ng galit mo sa akin? At nagagawa mo kong akusahan sa mga bagay na hindi ko naman ginawa? Hindi nagsalita si Rafael. Subalit na natili ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid na mababaka sa mukha ang inis at pagkadismaya. Masyado ka nang nabulag ng paghiganti mo at maski pamilya mo hindi mo na nakikilala. Hindi maiwasang tanong ni Danica. Sigurado ako na yung mga magulang natin ay hindi na natutuwa sa ginagawa mo. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. May otoridad nitong wika saka ay dinuro-duro si Danica. Oras na mapatunayan kung may kinalaman ka sa pagkawala ng pera at pagkabura ng mga files sa website, kakalimutan kung may kapatid ako. Bring it on. Maghihintay ako. Paghahamon na lamang ni Danica. Humakbang siya palapit kay Rafael at itinuro nito ang kaliwang dibdib nito. At maghihintay din ako na mapatunayan mo sa akin na hindi mahina to. Napatiimbagang si Rafael at lihim na naikuyom ang kamao upang pigilan ang sarili na maglabas ng emosyong pwedeng makasira sa tensyon na mamagitan sa kanilang dalawa. Hindi niya gustong ipakita na naapektuhan siya dahil matutuwa lang si Danica at iisipin nito na panalo siya. Keep your friends close, but your enemies closer. Iyon na lang ang lagi mong tatandaan para wala kang pagsisihan. Sophia, ang tanging salitang lumalabas sa bibig ng babae na makita matagal niyang nawawalang anak. Nakaguhit sa mukha nito ang saya at tuwa na makita ang anak. Samantalang si Sophia, hindi alam ang dapat na gawin o sabihin sa harap ng kanyang ina. Nablangko siya at kahit anong gawin niyang pag-iisip, walang salitang lumalabas sa bibig niya. Mama? Tawag ni Amanda sa kaniya habang nakatingin sa babae na nakabangga sa kaniya. Mama, sino po ba siya? Parents niyo po? Tila doon lang siya nagkaroon ng kakahiyang makapagsalita dahil sa tanong ng kanyang anak. No, hindi ko siya kilala. Pagsisinungaling niya sa kanilingon ng anak. Tara na sa kotse. Hindi ba't nagugutom ka na? Let's go anak. Sunod-sunod na tumango si Amanda at muling bumalik ang sigla sa kanyang katawan. Hinawakan ulit ang kamay ng ina para sabayin sila maglakad pabalik sa kotse. Pero humarang ang babae sa dinadaanan nila. Anak,
Hindi mo ba ako nakikilala? Tanong nito sa kanya habang ang mga kamay ay nakapatong sa dibdib nito. Ako to si Irene, ang mama mo. Umiwas ng tingin si Sophia at gusto ulit itanggi na di niya ito kilala. Pero nawala agad yung lakas ng loob niya na muli magtama ang kanilang mga mata. Nangungusap ito. Mama, siya po ba si lola ko? Kapwa sila napalingon kay Amanda na nagtataka sa nakikita at naririnig niya. Napatakip naman ng bibig si Irene nang marinig ang sinabi ng batang babae sa harap niya. Gulat at tuwa, iyon ang dalawang pakiramdam na gustong gusto niyang ilabas sa mga oras na ito. Binalik niya ang tingin kay Sophia. Mayroon ka na palang anak. Hindi siya sumagot, sa halip ay nilingon lang niya ang kanilang driver na saktong tumingin sa gawi nila. Agad niya itong sinanyasan na lumapit sa kanilang pwesto at sumunod naman ito sa kaniya. Bakit senyora? Tanong nito. Inabot niya ang dala niyang pizza at isinama na rin si Amanda para isabay nito sa pagbalik sa kotse. Mauna na ho kayong umuwi sa asyenda. Pasabi na lang kay Rafael na may aasikasuhin lang ako saglit. Babalik rin ako pagkatapos ko dito. Mama, sama po ako. Ani Amanda, pero sumenyas na si Sophia sa driver na bitbitin na ang kanyang anak pabalik ng kotse. Nagwawala pa ito pero mas pinili niyang harapin muna ang issue na matagal niyang tinatakbuhan at kinakalimutan. Ngayong magkaharap na sila, marami na nagbago pero hindi alam ni Sophia kung kasama sa pagbabago ang nararamdamang pagtatampo at sama ng loob sa ina. Sophia, wag po tayo dito mag-usap. Aniya, saka lumingon sa isang coffee shop na katapat lang ng pizza parlor kung nasan sila. Walang salita siyang naglakad patawid sa kabilang kalsada at sumunod naman sa kanya ang kanyang ina. Hindi niya alam kung paano magsisimula ang pag-uusap nila pero nakahanda naman siya na sagutin ang mga itatanong ng kanyang ina. Maganda at tahimik ang ambience ng coffee shop na pinasukan nila. Walang masyadong tao sa loob kaya makakapag-usap sila ng maayos at walang ibang makakarinig kundi sila lang mag-ina. Mayroon na ring mainit na kape ang nakalagay sa ibabaw ng kanilang mesa. Subalit hindi pa rin nagsisimula ang pag-uusap nilang dalawa. Kapwa nagpapakiramdaman sila kung sino ang mauuna. At dahil hindi na matiis ni Irene ang katahimikan sa pwesto nila, ay siya na ang bumasag nito. Sophia, kumusta ka na anak? Tanong niya saka pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Sophia. Ang laki ng pinagbago mo at sa nakikita ko mukhang malayo na ang narating mo. Hindi alam ni Sophia kung ano ang isasagot niya. Dapat ba niyang sabihin ang totoo o makisabay na lang siya sa agos? Mayroon ka na rin palang anak. Ilang taon na siya? At saka, anong pangalan niya? Tanong pa ng kanyang ina nang hindi kumibo si Sophia sa sinabi niya kanina. Amanda. Maglilimang taon na rin ho sa susunod na buwan. Kaswal niyang sagot at habang hinahalo mainit na kape sa kanyang harapan. Amanda? Magandang pangalang ibinigay mo sa kanya. Anito at hindi may iwasang magbalik tanaw nang maalala ang mukha ng batang kasama ni Sophia kanina. Kamukhang kamukha mo siya nung nasa ganung edad ka pa lang. Napakabibong bata. Sumilay ang tipid ng ngiti sa kanyang labi dahil sa sinabi ng kanyang ina. Salamat po. Hindi niya ito matingnan ng diretso sa mata kaya dinaanan niya ito sa pagsimsim sa mainit na kape. Magulo ang isip niya at naghihintay lang siya na magbukas ng topic na pinunta niya rito. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin ngayon, Sophia. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo bilang isang ina. Kaya humingi ako ng tawad sa iyo. Nang marinig ang sinabi ng ina, ay doon na nabuhayan ang dugo niya. Tila otomatikong umangat sa isip niya ang mga salitang kinimkim niya sa dibdib ng mahabang panahon. Tama po kayo. Masama pa rin po ang loob ko at malaki ang pagtatampo ko sa inyo. Pagpapakatotoo niya at sa pagkakataong ito, natitigan na rin niya ng diretso sa mata ang kanyang ina. Bakit niyo ba kami iniwan, mama? Sinong anak
ang matutuwa sa ganoon. Napatungo ito kaya batid ni Sophia ang pag-aamin nito sa ginawa niyang pagkakamali. Pero alam niyo ba kung ano mas masakit sa ginawa niyo? Tanong ni Sophia. Iyong namatay si Papa tapos hindi ka pumunta, na para bang wala lang sa iyo ang nangyari. Hindi mo man lang ako hinanap, Mama. Hindi mo man lang ako tinulungan. Mag-isa akong nabuhay. Huminga siya ng malalim at inangat ang tingin sa kisame para mapigilan ang nagbabadyang luha sa magkabila niyang mata. Wala sa kanyang plano ang maiyak, kaya bago pa ito magtuloy-tuloy, tumayo na siya sa kanyang kinaupuan. Sa susunod lang ho tayo mag-usap. Hindi na niya hinintay pang magsalita ang kanyang ina, sapagkat dali-dali na siyang umalis palabas ng coffee shop. At hindi niya namamalayan na unti-unti nang pumapatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Rafael kung makailang beses na siyang tumitingin sa relo para makita kung gaano na ba katagal nawawala si Sophia. Alas 3 ito umalis sa asyenda, pero mag-alas 7 na ng gabi at hanggang ngayon ay wala pa ito. Boss, error pa rin talaga. Napalingon siya sa mga tao niya na abala sa laptop na nasa kanilang mga harapan. Yung ibang files lang ang na-retrieve namin. Yung iba ay wala na talaga. Corrupted na. Mariin siyang napapikit at napahawak sa tungkin ng ilong. Nauubusan na siya ng pasensya dahil sa sabay-sabay na problema ang iniisip niya. Una ay yung nagnakaw ng milyones. Pangalawa ay yung mga importanteng files na corrupted na. At ang huli ay si Sophia na hanggang ngayon ay wala pa. Papa, color blue po ba ang color ng sky or white? Tanong ni Amanda na nasa tabi niya at abala sa paggawa ng assignment nito. Blue! Sagot ni Adriel na abala sa pagtiba sa laptop. Orange kapag hapon, wika ni Ivan. Black naman kapag gabi. Dagdag pa ni Arvin. Napabuga sa hangin si Rafael. Sabay tayo sa kanyang kinaupuan. Kailangan niya ng preskong hangin mula sa labas dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya sa loob ng basement kung nasaan sila. Bago siya lumabas ay ibinilin muna niya ang anak sa mga tao niya na kanina pang nabuburyo dahil sa ginagawang pag-trace at pag-hack sa username na pumasok sa website nila. Ilang oras na silang sinusubukang humanap ng impormasyon na makakatulong sa pag-iimbestiga nila pero wala silang napapala. Dinala siya ng mga paniya sa hardin at doon niya nalasap ang hangin na hinahanap ng katawan niya. Madilim na ang kalangitan, subalit maliwanag naman sa pesto kung saan siya nakatayo dahil sa mga ilaw na binibigay ng lampara na nakalagay sa mga gilid. Naglakad siya patungo sa pahingahan at nagsalubong ang kanyang kilay na makita ang babae na kanina pa niyang hinihintay. Sumusuray-suray ito habang naglalakad pasalubong sa kaniya. At noong nagtama ang kanilang mga mata ay kumuway-kaway pa ito sa kaniya na tila ba masaya ito na nagkita sila. Amore! Lalong nagsalubong ang kilay ni Rafael sa kanyang nadinig. Bigla niyang naalala ang pagbibiro niya sa salitang iyon. 4 na taon na ang nakakalipas. At mukhang hanggang ngayon ay wala pa ring idea si Sophia tungkol sa tawag na yun. Saan ka galing? Tanong niya na magkalapit silang dalawa. Mukhang nakainom ka pa. Alam mo ba kung anong oras na? Oras na para magsaya. Anito, saka tumalon-talon pero ilang segundo lang ay tumigil ito at pabagsak na naupo sa damuhan na nasa gilid nila. Bigla na lang itong natulala sa kawalan at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Tumayo ka dyan. Pumasok ka na sa loob. Hinawakan ni Rafael ang braso nito para alalayang tumayo pero mukhang wala pa itong balak dahil nahiga pa ito sa damuhan at napatitig sa madilim na kalangitan. Walang bituin. Aniya saka pumikit. Uulan ng malakas ngayong gabi. Anong kinalaman ng bituin sa ulan? Tanong ni Rafael sa kaniya. Siyempre, natatabunan ng makapal na ulap yung mga bituin. Kaya malamang malaki ang chance na bumuwas ang ulan mamaya. Paliwanag ni Sophia. Kapag sumasapit kasi ang gabi,
automatic may mga stars na nasa itaas. Kaso ngayon wala, kaya sure akong uulan. Napatango si Rafael, subalit hindi maiwasang matawa ng bahagya. Dahil hindi niya akalaing siseryosohin ni Sophia ang sagot nito sa tanong niya. Anong nakakatawa? Hindi mo alam yun, no? Tanong nito nang marinig ang mahinang tawa ng kasama niya. Sa bagay, hindi ko rin naman alam kung totoo yun. Iyon lang kasi ang sinabi sa akin ni Papa dati, noong buhay pa siya. Doon inalis ni Rafael ang ngisi sa kanyang labi nang madinig ang huling sinabi nito. Miss ko na si Papa. Ani Sophia na natiling nakatingin sa kalangitan. Wala siyang ibang makita kundi kadiliman. Walang bituin at wala ring buwan. Masama ba akong anak? Kung hihilingin ko na sana, si Mama na lang yung nawala, imbis na si Papa. Wala siyang nakuhang sagot mula sa lalaking kasama niya. Kaya inalis niya ang tingin sa kalangitan para malaman ang reaksyon ni Rafael. Wala. Hindi niya mabasa ang nakaguhit sa mukha nito dahil blanko. Umalis siya mula sa pagkakahiga sa damuhan at natatawang tumayo, pero may luhang tumatraydor naman sa kaniya at sa pagkakataong ito ay hindi niya na itago. Grabe, ang sama ko, no? Pinunasan niya ang luhang kumakawala sa magkabila niyang mata nang mapagtanto ang lumabas sa bibig niya. Nakakainis. Hindi naman yun talaga intensyon kong sabihin, pero bakit ganun? Lumabas talaga sa bibig ko. Gusto ko lang naman bumalik kami sa dati. Iyong kumpleto kami at masaya. Pero wala. Hindi na talaga pwede. Wala na si Papa. Si Mama, narito. Pero hindi ko talaga siya madama. Iniwan niyo ako. Ang hirap. Akala ko, okay na. Pero hindi pa pala. Hindi makakilos si Rafael. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga luhang naglalanda sa pisngi ni Sophia, ay may kung ano sa loob niya ang gusto ring sumabog. Hindi niya alam ang sasabihin at gagawin, subalit ang mga kamay niya ay kusang umangat upang salubungin ng yakap ang babae sa harap niya. Ikinulong niya ito sa kanyang bisig habang patuloy ang pagtangis nito na hindi niya nailabas kanina. Mapatawad pa kaya ni Sophia ang kanyang ina na nang iwan sa kaniya sa loob ng mahabang panahon? Paano haharapin ni Rafael ang problemang kinakaharap nila? Ngayong nalalaman na ni Sophia at Rafael ang mga buhay nila, ito na kaya ang simula para mapalapit ang loob nila sa isa't isa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!